Hello pong muli mga kabayan, kamusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti po tayong kalagayan mga kabayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kabayan. Samahan niyo pong muli ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo mga kabayan. Umpisa na po natin mga kabayan. Nakapagtataka lang po, nagtataka lang si Kamano mga kabayan. Sa dami po ng issue, korupsyon po yata, napakarami. Lalo po sa pera po natin, kontrolado po nila ang institusyon po ng Senado at Kamara, mga kabayan, ang ating kapirahan. At ang napakalaki po nilang ginawa ngayon, yung BICAM report, mga kabayan. Pero sa kabila nun, mga kabayan, pera natin, mga tambay, yung SSS, GSIS at napakarami pa, pati po PhilHealth, nakuha na ng pera yata. Tapos nasiniro pa nila ang subsidy, mga tambay, at yung ating mga ginto sa Central Bank. At ano na po ba nangyayari sa ating negosyo na pinasok na Maharlika Investment Fund? At syempre po, ang mga proyekto po ng bagong Pilipinas, flood control pa lang, mga tambay, bilyon-bilyon isang araw. Ang ginastos, tinangay po yata ng baha at wala po rito investigasyon. Pero hindi po ba tayo nagtataka? Pagdating po sa survey, mga kabayan, may issue pa ang Pangulo niyan na droga. Ayon mismo kay Kati Binag at kay dating Pangulong Duterte, gumagamit pa ng droga yan. Pero pagdating po sa survey, sa dami po ng performance, lahat ng performance ng Pangulo daw ay puro pangako, puro pako. Mga kabayan, yung mga pangako niya nung kampanya, magandang buhay sa mga Pilipino. Nagawa na po ba? Bigas na nga lang, mga kabayan. Pero pagdating sa mga survey company, lahat po halos ng pambato ng Malacanang. 8 daw po, ayon po. Ayon po rito sa survey company po ng SWS, mga tambay. Ang tanong ni Kamanong, how much? Magkano kaya? How much? Magkano kaya SWS? Nagtatanong lang po si Kamanong. Hindi naman po masama magtanong. How much? How much kaya? How much? How much kaya ang survey? Nakita niyo po, nangunguna pa sa survey si Sylvester, mga tambay. Si Sylvester nangunguna, mga tambay. Yung nag-fraud. Yung gumamit po, nagsinungaling, gumamit na ibang pangalan, mga tamay, para po maging American citizen yata. Ibang klase, nangunguna. Kaya nga ang tanong ni Kamanong sa SWS, nagtatanong lang po, how much po? Nagtatanong lang po, nagpapabayad po ba kayo? Sa dami po ng issue at wala halos nagawa sa mga pangako ng bagong Pilipinas. Ngayon, yung survey, para pong ginagago po yata ninyo mga Pilipino, ginagawa nyo pong bulag para wala kaming nakikita sa ginawa nyong performance. Lalo sa aming kaperahan, sa Kongreso at Senado, karamihan dyan ay mga senador. Naglingkod na, mga tambay. Kontrolado ang pera, ang ating pera, certification lamang. Sila pa gumagawa. Di ba? Liquidation by certification. Walang public hearing. Napakarami yata nilang extraordinary na ginagawa. Pero pagdating sa survey, mga tambay, how much kaya, mga kababayan? Pakinggan po natin muna ang balita. Marami ng yaw-yaw si Kamanong. 8 kandidato sa pagkasenador na suportado ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations o SWS. Nangunguna si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo na sinundan naman ni dating Senate President Tito Soto. Rank 3 to 4 naman ang mga re-electionist na sina Lito Lapid at Bongo. At top 5 at 6 naman, sina dating Senador Ping Lacson at broadcaster na si Ben Tulfo. Rank 7 to 8, sina Senator Pia Cayetano at dating Senador Manny Pacquiao.
Pasok sa top 13, sina Makati Mayor Abby Binay, incumbent Senators Bato de la Rosa at Bong Revilla, ang TV host na si Willie Revillame at si dating Senador Kiko Pangilinan. Nasa rank 14 naman si Presidential Sister Senator Amy Marcos. Nasa baba rin ng survey sina Las Piñas Representative Camille Villar, dating Senador Bam Aquino, Doc Willie Ong, dating DILG Secretary Benhur Abalos, Gringo Honasan at Senator Francis Tolentino. Isinagawa noong January 17 to 20 ang naturang survey. Mga kapatid, Dimples Roman. Yan mga tambay, nakita nyo po ang survey nila, mga tambay. Hindi man lang po sinapupubliko. Wala po ito. Hindi po nila nilalagay sa publiko. Hindi po nila nilalagay kung sino-sino po ang sinurvey nito. Hindi po katulad nung live, yung survey po ng mga ginagawa po ng ating mga kababayan, yung Kalye survey, live, actual. Ito po, hindi po natin alam kung sino mga sinurvey nito, mga kababayan. Hindi kaya ang mga sinurvey nito, karamihan po, drug addict kaya. At pwede rin po sila mag-survey kaya. Nasasabihin unang tatanungin, pro-administration ka ba? Pro-Marcos ka ba? O pro-Duterte ka ba? Pag sinabi po na pag ikaw ay sinabing pro Duterte, hindi ka nasa-survey. Pero pagka po pro Marcos ka, ise-survey ka. Ganun po ba? Nagtatanong lang po. Saka unbelievable itong mga survey na lumalabas ngayon. Halos, minsan lang ako nakakita ng survey, mga tambay. Ang survey po, performance, ang mga nagawa. Di ba? Yung nakaraang survey po, di ba? May survey po. Kung hindi po nagkakamali, nag-survey po yata Okta. Ang sinurvey po nila yung performance ng mga politiko. Olats sila eh. Pati ang Pangulong Marcos, olats. Yun po kasi ang dapat na i-survey, yung mga nagawa. Yung ginawa po ng mga politiko. Kaya lang ito po, nakita po natin. Timing na timing. Paglabas po at natuklasan ang ginawa nila sa BICAM report, mga tambay. How many blanks? Para po tayo nagbigay ng cheque. Pinirmahan lang natin. Pero sila na po naglagay ng numero, mga tambay. Kaya hindi po alam natin yung nilagay nilang numero. Kanino kaya mapupunta yon, mga tambay? Mapupunta po ba sa taong bayan yon? Sa proyekto? O karamihan doon ay kanila? Nagtatanong lang po, mga kabayan. Survey, SWS, susundan na naman po yan. Di ba? Marami po susunod yan. May mga tanghiri pa yan. Di ba? Pati Okta, susunod pa yan. Marami pa po yan, mga survey na yan. Di ba? Pulse Asia, pare-parehas po yan. Biruin nyo, ang mga nangunguna, mga kabayan, nangunguna naman daw po. Kasi ito po, isa po itong panglihis din sa dami po ng issue ng administrasyon po. At karamihan po rito ay puro pambato ng bagong Pilipinas. Sila po ang nangunguna. Nangunguna pa si Sylvester, alias Sylvester. Si Erwin Tulfo alias Sylvester, nangunguna po. Sinundan po ni Tito Soto, Lito Lapid, Bongo, Ping Lacson, Ben Tulfo, mga tamay, kapatid po. Ito po, anim po ito. Mga kabayan, ito pong pampito nila. Halos kanila po lahat 8 Yung pangpito po nila, mga kababayan, ay si Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Abby Binay, tapos si De La Rosa, Bong Revilla, at si Willie Revillame. Tama. Willie Revillame. Mga tambay. At si Pangilinan, ang 13, mga tambay. Matindi. Tapos nilagay daw po nila si Amy Marcos. Pang-14, Camille Villar, 15. Pang-16, si Bam Aquino, Doc Willie Ong. Pang-17, Benhur Abalos, pang-18, 19 si Gringo, bang-20 si Francis Tolentino, mga tambay. Ibang klase, pagdating sa survey. Ito po survey lang po ito, mga kabayan. Nakita po natin itong mga survey na to. Hindi po ito dapat po paniwalaan dahil lang taong bayan po ay napakarami po natin botante. Mahigit 50 million na po.
hindi na po bababa ang ating botante sa 50 million. Di po ba? Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Tapos, bibigyan lang po tayo ng survey na ganito na ang performance po ng pamahalaan sa dami po ng performance, sa dami na hindi nakita, ha? Hindi nakita, hindi natupad yung kanilang performance na sinasabi. Walang nakitang performance ang taong bayan. Puro po promises, puro speech, magagandang salita, magagandang pangako. Tapos pagdating po sa pera, mas marami pong nakitang anomalya pagdating sa pera. Hindi po sa mga trabaho nila para makatulong po sa atin. Hindi po eh. Di ba? Napakaraming kaperahan ng issue. Magtatatlong taon na. Puro pera. Ni wala man lang tayong makitang progresibo. Trabaho. Hirap na hirap po tayo makapagbigay ng napakaraming trabaho. Kaya nga po dinadaan tayo sa puro ayuda daw. Dinala tayo sa mga ayuda. 3 taong ayuda na. Meron na tayong 4-piece. Nandiyan ang tupad. Dinagdagan pa ng akap. Tapos pagdating po ngayon, napakatataas pa ng survey nila. Karamihan po rito yung mga karamihan po rito yung mga dati na senador. Di ba? At congressman. Ito si Erwin Tulfo, congressman po ito. Di ba? Si Lito Lapid. Si dating senador, Tito Soto, managlingkod na ito. Si Ping Lacson, yung sinasabi ni SAS, na gumawa po ng special rules o batas nila na certification lang po. Certification lang kailangan ng kanilang mga pondo, mga tambay. Di ba? Liquidation by certification lang. Ito po ang gumawa po noon, sabi nila, ni SAS, si Ping Lacson. Isinama po nila si Bongo, si Tulfo. Karamihan, 8. Biruin nyo po, 8. Nagtataka lang si Kamanong. Maniniwala si Kamanong kung ang performance, ang trabaho na ginawa ng Pangulong Marcos ay kasing galing, kasing dami ng ginawa ni dating Pangulong Duterte. Unang taon pa lang may impact na. Pero ito, wala, halos. Puro kaperahan ng issue. Puro promises. Meron man nagagawa, iilan-ilan lang. Di ba? Hindi nga po matuldukan. Yung sinasabi, 20 pesos na isang pangako na nga lang, hirap na hirap pa. Di ba? Kaya mga kababayan, wag po tayo basta-basta mga tambay. Ito po kasi, isa rin po kasi itong panglihis. Sa kabila po ng napakabaho na po, napakabantot na po ng mga senador at lalo ng mga congressman sa institusyon ng Kamara at Senado. Napakababaho na po nila sa natuklasan po ng mga Pilipino na pinaggagawa po nila sa ating kaperahan dahil mismong Vice President ang nagbunyag sa ginagawa po nila, mga dagdag, extraordinary. Tapos, nahandyan ngayon ang mga survey company na tinatanong ko kung how much, magkano kaya ang usapan. Meron po ba itong money talk? Para po pagdating sa survey ay lagi po silang nangunguna, mga kababayan. Tingnan po natin, yung survey na yan, ilan lang yan, 1,000 lang yan. Pinakamarami na dyan, 5,000 sinesurvey nila. Marami na, mga kababayan. Pero tayo, mga kababayan, boto pa nga lang ng OFW Olats na yung survey na yan Sa dami ng OFW na bumoboto, sa tingin nyo, kayang ipanalo ng 1,500 na survey yan? Yung mga nangunguna na yan? Sige nga. Di po ba? OFW pa lang yan. Wala pa ang mga Pilipino sa ating bansa na nakaranas ng nangyayari sa ating bansa. Kahirapan, sinamahan pa ng napakaraming droga, krimen. Tapos nagbabalikan pa ang grupo ng CPP, NP, NDF. Lumalakas na naman yata. At isang damukal po. Kasama pa po ang mga kidnapping ngayon. Nabubuhay na naman. Mga smuggler, buhay na naman. Mga drug lord, di po ba? Buhay na buhay. At isang damukal na addict na naman na nagbalikan sa ating mga karsada. Hindi na naman natutulog. Pero pagdating po sa survey,
Panalong-panalo po sila mga kababayan. Pero, ang sasabihin naman ni Kamanong, pagdating sa actual na botohan, panalo. Panalo. Ang Pilipino, ang sinasabi po na natin, panalo po ang maglilingkod ng totoo, mga kababayan. Sa tingin nyo, sa tingin po nila, yung pambato po ng Vice President at dating Pangulong Duterte, tatalunin ng mga ito. Sige nga, tatalunin lang po nila ito sa survey. Pero sa totoong botohan, malabo pa sila sa sabaw ng pusit. Sa ginawa po nila sa atin ng 3 taon, performance, pangako, magandang buhay, presyo ng bigas, hahabulin ng mga smuggler, mga drug lord, bilang na ang mga oras nyo. Mga kababayan, ano po nangyari? Walang nahuli na mga smuggler, drug lord. Dumami pa ito, mga kababayan. Kaya nga, tanong din ng mga Pilipino nasaan po ba talaga ang drug lord? Nasa Malacanang ba? Kasi napapasukan ng droga Malacanang di ba? Yung facility nila ron, di ba napapasukan po ng droga yun Kaya po mga kababayan, hindi naman po tayo tangat bobo mga kababayan. Bobo na lang po at tanga ang maniniwala rito, lalo po yung nakikinabang. Mga nakikinabang po. At ang unang matutuwa rito, yung mga supporters, lalo-lalo yung mga trolls daw, yung trolls farm na nasa social media, yung mga trolls na talagang ang atake po niyan. Tuwan-tuwa po yan dito sa survey na ito kasi panalo na sila sa survey. Pero hintayin natin kung matutupad at mangyayari ang halalan. Huwag lang po magkakadayaan. Huwag lang pong paggamit ang ating COMELEC, huwag lang pong masilaw ang COMELEC at madiktahan ng pamahalaan. Huwag naman sana mangyari na sila ay paggamit at magkaroon ng malawakang dayaan. Malabo pa sila sa sabaw ng pusit manalo, mga kababayan. Sa ginawa nila sa atin ng 3 taon, ano ang performance ng mga politikong ito, mga kababayan, mga naglingkod na ito. Mabibilang lang po natin sa daliri natin ang mga politiko dyan na matino-tino, mga tambay, na nagtatrabaho. Kaya po mga kababayan, yan po, nakakalungkot man. Sa atin, hindi po tayo nalulungkot. Nalulungkot lang po tayo sa survey company. Mukha po yatang nagagamit at how much po. Komento na inyong lingkod. Mukha po yatang meron na po silang pera. Hindi naman natin masabing maboting usapan. Hindi kaya maperang usapan. Mga kabayan, isip-isip po tayo mga kabayan. Survey lang po yan. Alam naman po natin ang sinesurvey ay mabibilang mo lang po mga kabayan sa daliri mo. At karamihan pa, nakalihim pa ang ginagawa ng survey. Lihim. Mas maganda pa ang survey ng Kalye survey. Nakikita mo ang tao mismo. Pati pangalan. Samantalang dito, malabo pa sa sabaw ng pusit na makita mo kung sino mga sinervey at kung saan-saan at kung ano mga pangalan. Sikreto, parang confidential. Para lang bycam. Yung mga sinervey po nila ay parang bycam. Nasa bycam mga katambay. Sila lang po nakakaalam. Maraming salamat po mga kababayan. Alam na po natin ang ating gagawin. Mga tambay. Marami na naman po tayong ipaplas sa Inodoro. Dahil nga po, 3 taon, dinala po tayo sa ganito. Pinalawak po nila lahat. Korupsyon, droga, mga smuggler, krimen, di ba? Mga magnanakaw, kasama yata ang institusyon nila. Di umano. Nakakalungkot. Tapos, dadalhin tayo sa survey. Ibang klase, unbelievable. Pasensya na po mga kabayan. At medyo natatawa lang po ako. Natatawa po ako sa ginagawa ng survey. Pero nalulungkot po ako sa nangyayari sa ating bayan. Ginagawa po tayong tanga, bobo, gago ng mga survey company na ito. Ginagawa po tayong mga gago, mga babayan. Ginagawa tayong bulag. Parang wala tayong nakikita.
sa ginagawa nila sa atin. Maraming salamat po mga kababayan. Ballpen lang po. Ballpen. Kailangan natin para sila hindi na makabalik. Muli po, maraming salamat po sa mga nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kabayan. Maging matalino na po tayo. Huwag na po tayong magpaluko at magpabudol muli. Paalam. Ingatan nawa. Bye-bye.